time, Edith. And meron tayong Clint pinag-uusapan natin na wag bibigyan ng baril. Si Oheb kinuha ni Onyx. I like it. And dito nga, Manjin, alam ko ayaw mo to kalaban sa lane. Ang isang Clint, kung paano na-utilize ang kanyang passive and yung combo Yeah. ng cast skill and then basic, masakit to. Extra bala. Masakit. And Yeah. from what I see here, Onyx will also utilize the lane pushing kung paano makapibigyan ng magandang wave sa kanilang team. Different Intense. compositions for both of the teams. Grabe naman to. Oh my glob. Nagulat ako dito sa choice ng mga teams natin. Pati doon sa kanilang jersey ha. Pareha silang white doon sa intro natin. Oo. So ngayon naka-away sila parehas eh. Black Away. yung away jersey yung kinuha nila ngayon eh. A new shade of black. Sabay anong oras na rin kasi. This is game number 3. Gigil ang Onyx makabawi sa Blacklist International. But man, Blacklist still proving to everyone na sila pa rin ang dapat nyong tignan. Nasa kanila ngayon ang marka. Sila ang target ngayon ng lahat ng teams. Clint Edith last 2 picks ng Onyx. May masakit ang damage nila. Burst pa rin ang meron sa Onyx sa laban na to into the late game. But Blacklist International mukhang iwas pusoy and it's all about the dueling mechanics. Yes. Again, Ruby ang kanilang panghuli. Wala nang healing galing sa Blacklist. A different variant. Here we go. Dlarsky versus Edward. Edward, inunahan niya na sa bush ang isang Edith. What's gonna happen here right now? Okay, so para sa Onyx for sure, ang gusto nila is mag-invade, but since etong Olus kasi kaya mag-solo, tapos ito last poke nila sa may mid. Low na agad si Hatred. Hatred. So, dito maganda para sa side ng Onyx Philippines. Pero ito yung maganda sa isang Fanny, level 2 pa lang, pwede ka nang level 1 first blood. Ay sorry, pwede ka na mag-early first blood. What Level 2 pala pwede na mag-level 1 first Oh, blood. kung level 1 ang kalaban mo. Yung yung power spikes na isang Fanny is also dependent kung ilang steel cables ang mako-connect niya. Actually, mga Sasageyo dyan, parang siya nga member dito eh. Siya na nga talaga. Man, ang sarap bumalik sa mga araw na talagang pinag-aagawan lang ang Fanny at ang Gusion. Ngayon na nagbalik na siya, iiwas ang Blacklist International dito. Kailangan din nilang mag-ingat sa mga early game engagements. Kasi minsan ang mga call niyan, o sige, laban mo tol, nandyan ako. Dahil mabilis talagang mag-response ang isang Fanny. But again, we shall see. That is Dlarsky na nag-steal. nag-steal ng club coin. Yep. Maganda din ang match-up though. Napalapit doon actually sa bandang top lane si Edward. Pulado si Edward ngayon. Tignan niyo si Kyrie, no? Naka-jungle emblem siya. Typically, Festival of Blood eh. Pero level 4 na eh. siya, yung pampabilis ng jungle. Oh. At ito na yung sinasabi natin na maagang makakakuha ng kill ang isang Fanny. Yep. Sulit yung mga gank niyan as Hatred trying to run away. Tatama yung Glooms this time. Yep. There you go. First blood, 1:1. 2:1. Make that 2:1. Ito talaga yung combo ng isang Aulus at ng isang Ruby. Kanina pa lang nakikita natin. Alam mo, kung ito, no, if you're an Aulus jungle, kung i-priority mo ang attack speed, yung stacks na to once ma-complete mo lang, this is added physical penetration. Sakit niyan. Ang sakit talaga yan. Hindi ka pwedeng lumapit. I think may reason din kung ba't nag-Aulus eh. Kasi once na lumapit yung Fanny, Yep. bakunat yung Aulus, kaya ka pang i-burst ng Aulus mismo. Yep. Tsaka in Blacklist International nga lang, ginamit nila ni Kevier yung kanyang Retribution para patayin si Hatred. This gives Onyx talaga yung green light para makapag-turtle. Samantala dun sa bottom lane, nanalo sa 1v1. Pero tignan mo naman si Sakit ng steel cables. Cutthroat! Ultimate! Para kay Kyrie. Mabalik tayo dito sa Jungle Emblem. Talagang gustong pabilisin ni Kyrie yung kanyang pag-farm. Yep. Kung hindi nyo na itatanong, mayroong part doon sa unang parang tier ng Jungle Emblem, mayroong plus 21% damage to monsters, which includes go. creeps, tsaka yung mismong Lord and Turtle. So masakit yun. Mabilis talaga mag-jungle. Kaso nga lang, ang problema niya na nawala sa Festival of Blood is yung pag may AoE damage siya, yung parang talagang sayawan na. Doon siya mas mahina, doon siya mas olat. The Mage Killer Emblem right now. But man, 3-1. Ang bilis ni Kyrie, level 7. Level 7? Oh, bilis Oh mo naman, my. sir. Mukhang delikado na naman. Si Kivier, level 5 si Kivier, pare koy. May nakaw na gagawin si Eson, but Eson na kung kamatayan pa ata nangyari. Earth Shatter to cancel out everything. Hatred? As Sa baba. Oheb ngayon ay namumula
Oheb, pumapalag na lang, pero may double shot ba si Marky? Isa pang double shot, Oy! hindi naabot. Oy! Kamuntikan pa si Oheb, pero may outplay na siyang ginawa. Exactly. Nice. That was a good position of Oheb to take control of that kill. Actually, as a Brody user din, Oheb actually, or the Brody hero actually, is not actually dependent on items. This is a scaling hero na Pwede, pwede mo i-utilize actually as you go and take those ganks. Kaso yun nga lang, medyo mahina lang talaga yung basic attack niya. Nandahil dyan sa point mo, OSX, nafe-feel ko na lilipat na naman ang blacklist dito kay Oheb. Oheb ay pwedeng mag-build ng defensive item na nakikita nga natin ngayon. Yep. Ito na nga. Isang armor na agad to counter out the crits. Dreadnought, no? Oo, tapos Reset. mukhang magda-damage output na siya dito. So, all eyes on Oheb na naman since na-delay si Kivier. The Filipino sniper. Ang maganda dito para sa Onyx, pwede silang mag-resolve into going for the turtle. But Dilarsky, suplex! Ganda ng alley of Earth Shatter! Pero merong Aulus charge, pero wow! Dlarsky, welcome to Suplex City! Ibang klase yun. Kung nakikita nyo nakamark ng kuryente ang timing ni Dilarsky sa paggamit ng overload in the next 3 seconds kasi ng isang Edith, kahit may-utilize yun, may dagdag kuryente yun, may dagdag magic damage yun. Dagdag damage at dagdag damage din Pinat mo pa sa tore. sa Torre din. Utilizing the suplex. The onward second skill na meron ang isang Edith. So hindi rin basta-basta nakapagduelo si Edward. Edward known para sa talagang magagaling magduel na out-duel ni Dlarsky. Let's look at the Samsung Galaxy A Series Instant Replay. Exactly. So Edward, nakakombo na siya dito But gagamitin niya yung dash pero alam ni Dilar. Onward. Saktong-sakto. At alam natin mas makunat kasi ng 15% when you're under the outer turret and your shield. At the same time, meron kasi siyang combo na. Yun na yun eh. Onward, Combo. suplex mo na, tapos inanakap mo pataas and then you also have the damage. So, Wow. Yun lang yun eh. Para, yung onward kasi parang mas pinadaling Jawhead ejector eh. oo. Johed Eudora. Oo eh. Combo. Sabi, nag-ultimate pala. Dinagdagan pa ng ultimate. Oo. So ang Parang may nangyayari... Oh, okay. wow. Okay, let's go back to this. Ang nangyayari ngayon is all out aggression for Onyx. Hindi man ganoon ka linis. Kasi naman, pag may funny ka naman kasi talaga, hindi naman malinis yung rotation nyo talaga. Exactly. So baka ganito yung ginawa ng Onyx. Okay, kanina malinis yung mga rotation natin. Guluhin natin. Mag-funny tayo para hindi nila alam kung saan pupunta. The ski connection. Wow. Tingnan mo kung paano nila binate si Haji doon at tinrap. Teka And lang this time, grabe no? 2 on 2. Puro dalawahan. Puro Tag team. tuon-to lang. Ganun yung nangyari. Oheb ng gigil ngayon. Paggamit ng second skill, lumapit pero nakakill siya. Pero tignan mo, parang Beyblade si Kyrie. Wow! At ayun, si Edward susubok pa. But iba. Ang Iba? bilis. Ang bilis ng mga kamay. Spider Kyrie. Spider Kyrie. Diba to? I would just like to comment on how Onyx is controlling the lanes kanina habang kino-calls yung mga labanan. Kanina si Eso lang pwede lang makahuli or pwede makakontrol sa isang Fanny. Kaso dalawa ang nakabantay sa kana sa bot lane pa lang. Oo. Yung CC na kailangan, Oh, isa na naman. Spider Kyrie is here. 9-3. Walang nangyayari ditong malinis na direction eh. Yep. Ang gulo eh. Gulo. Laban kung laban. Ito yung literal na tuloy ang laban para sa Onyx Philippines. Because of this fanfic, this is the reason kung bakit binanto ng Blacklist kanina early on. Alam nila na nanakawin yung show at hindi nila in-expect na aagahan yung fanfic na to. Kung may one direction, merong Onyx direction. Yun na Ginulat mismo dun. And now, Kanina pa tayo sa mga One Direction, napansin ko Oo na. nga kasi kanina. Pero ganun na nga ang nangyayari this time. This time, if you are Blacklist International, what's your plan? Bihira natin makita na 5K ang deficit Yep. lagi ng laban kapag kalaban mo ang Blacklist International. At this point, wala na. Tiis pogi na lang talaga. Ang storya dito, para sa Blacklist International, mag-intay na kanilang items. Magpakunat kaso si Baloy! Okay. Wala! Baloyski 1v3! with the first down. Baloyski na paggamit dito ng Pro, pero ayun na naman. Spider Sting Reset? para kay Haji. Kyrie. Haji daw. Na kay Kyrie ang camera pare, 501. At may libre pang Lord na kukunin sina Marky.
Kyrie! Nako, kung nasa panahon ni na Zapno, nasa panahon ni na Yakuto, ang dami na namang, marami na nga yung fans si Kyrie ngayon, nadagdagan pa. Solve na solve talaga. Solve na solve talaga. Masabi ko sa Onyx, meron silang kakaibang move na ginawa doon, OSX and Manjin. Kung maalala nyo, sinipa nila, sinuplex nila doon si Eson, tapos sinipa. Parang finull-on combo nila nung malapit sa turtle, around the 7-minute 20-second mark. Kaso hindi nila kinuha yung turtle afterwards. So bakit ganun? Kasi yung spawn ng Lord after nung pinakahuling turtle ay tatagal pa. So ang gustong gawin dito ng Onyx, i-transform into the Lord, yung turtle, and now make the most out of it. Mas kukuha sila ng mas malaking part ng mapa. At sa sobrang lakas na kanilang map control, si Baloyski, nakipag 1v1, ay hindi Sa pala, tatlo. nakipag 1v1 sa tatlo. Sa tatlo. At nakakuha pa ng isang kill. This is not looking good for Blacklist International as we see Onyx Philippines utilized all the timing and resources kanina. And ngayon sa sinabi pa lang ni Wolf to connect, they need to group up. They need to make time faster on their side. Because kung hindi sila magsasama-sama, may hirapan sila makukuha ng isa for Onyx Philippines. Ito na naman bumalik na naman sa game 1 na early in, early out Tsaka pero tignan mo si Kyrie. Tignan mo yung Hatred, minimap. hatred, May hatred. nakap na gagawin dito. There you go, Hatred. Nasa bandang loob na lang as Blacklist International will pick him off. Pero nasa bandang likod si Kyrie. Nagpo-push na lang. Yung Lord mawawala na. Pasok si Edward ngayon with Abysm Strike. Pero nasa dyan ang Curse of the Crow. As Kyrie will go with the Kite Throat. Hindi tumama. Hindi enough yung damage ng ultimate ni Kyrie to get that kill. Pero enough yon Marky? para maglagay ng pressure. Ah, Sabay gamit double shot pa to get the tower. Pinasive. grabe yung pag-utilize doon ni Baloyski. Ultimate, sabay nag-connect pa yung Unity. Nakaligtas man doon ng Blacklist International where naulan sila ng pinaka-importanting tore and the Siege minions or mapapabilis pa ang pag-push ngayon ng minions sa side ng Blacklist International. But looking at the player's gold, si Marky, ang ating Pinakamayaman ngayon. si Mr. Banker. Yun yung madaya, yun talaga para sa akin. Hindi naman madaya, pero yun talaga ang isang utility na meron ang isang Clint na pwede niyang gamitin yung passive pang push. Exactly. Ang dami The niyang double balay. shot. Oo. Oh, ito na nga. There you go. Lars! Oh! Onward Reset. once again pa sa Earth Shatter. Black Shoes ay magagamit na ni Haji. But Dlar, kakaibang Dlar ang nakikita natin ngayon. Napunta sa kanya yung mga brusko. Oo nga eh. Ngayon siya yung initiator para sa side ng Onyx Philippines. Is very much on point gamit yung kanilang flicker. Ang na-achieve ng Onyx Philippines doon ay pagkuha ng kanilang purple buff dun sa side ng Blacklist International. Bibigyan sila ngayon ng surplus ng purple buff na alam natin ay importante para sa isang Fanny. Napakasakit pa rin ng Fanny. Kahit late game, in a way, hindi mo... Kapag umabot late game at masikip yung nilalabanan nyo, mararamdaman mo pa rin yung damage ng Fanny. Ito pa mahirap Kapag gumamit ka ng Wind of Nature just to counter out the physical damage, ang hirap din timingan. Mahirap. Oo. Reset nila. Ang mahirap kasi, once markahan ka na ni Kyrie or ni Fanny, delik sa Gedli na to, pre. Kaini. Kyrie. Kailangan natin i-push dahil talagang masakit. Delix talaga din. Especially if you are Edward. Kaya sumabay ni Edward. Pero pag naunahan ka, talagang mahapdi Kailangan makahuli. Kailangan makahuli si Eson dito. Yep, exactly. So, kailangan talaga nila ng stun. So far, ang stuns na available na solid para sa Blacklist International ay yung chain stun mula kay Eson. Yun lang O kaya naman ay try nila yung kay Kibyer. Ohe pag nakakuha sila ng maganda. But we know na itong si Kyrie ay hindi basta-basta magpapahuli. At hindi ganun kadali. Huliin talaga ang isang Fanny. Yeah. Meron pa nga doon mga tricks na ginagawa na pag gumamit ka ng tamang cables ay sobrang hirap mo ma-stun. Almost impossible ka ma-stun kahit de-target na yung stun mo. And I'm pretty sure na lahat ng mga Fanny mains ngayon ay sobrang saya kasi kita nila eto na in action. MPL Season 9. Ang bagong luma mula after ng 8 seasons. Fanny is a meta hero. Is back. Is back. Nako. Look at the items. Physical items lang Tapos sa armor. Isang antikiras. Tapos kay Kyrie isang antikiras. Tapos lahat puro physical penetration. Here we go. Mukhang may laban dito magaganap. Tore na wala na. Onyx Philippines, bibinyagan ang bagong Blacklist International. Pero, Aulos charge! Kibyer Reset, niya, Haji! galit na! Nagwawala na si Kibyer! Oh my Eto gosh! na, hampasin mo, it's summertime, sinipa si Kibyer, galit nyo ko! Sabi ni Kibyer, kung wini-welcome nyo ako, welcome din! Kibyer with the Aulos saving Blacklist sa potential loss ng game na to! MC Kevier can't touch this, pare.
Dagdag attack speed, pinagsama pa na physical penetration yan. Isang magandang kuha doon kay Eson. Yes, siya man ang nawala, pero that was 3 or 2 members ng Onyx Philippines na pwede sila makaganti dito. They might need this Lord, but this is merely 80 seconds to go. If they can hold this, Blacklist International may pag-asa pa. Yun yung burst na hinahanap the nila Lord? pero onward. Naku, ito Atakin na niya nga. si Oheb. Pero where's the follow-up? Ayun palang darating yung follow-up na to. Uy! Mabubuhay pa ngayon. Oheb airborne. Si Kyrie Oheb! Pumipay away pero naku, nahuli siya. Masyadong mabilis ang Fanny. Baloyski now buying the winter truncheon. This is still Onyx leading. Kamuntikan. Makabalik ang Blacklist sa laban. Pero marami pang towers ang Onyx. Mahaba-haba pa, ilang clashes pa ang kailangan ng Blacklist to get back. Natagal pa to. Napaganda na ginawa doon ni Kevier, by the way, doon sa defense sila sa base. Take note, ang Olus kasi bukod sa scaling siya with items, scaling din siya with levels. Kapag nabot may level 14, maximum ultimate ka, level 3 ultimate mo, which also means ang layo ng range mo, para kang mid-range na hero na. Yeah. Ganun kalayo. Tapos bukod doon, Sakit niya ng ulti. yung wasiwas doon, malaki yung range eh. So, Oo. malaki talaga yung AOE mo. Yeah, one thing din na pwedeng i-consider dito sa Blacklist is kanina yung nangyari, nahuli sila lahat ni Eson Oo. na pag nagtabi-tabi, yung wasiwas, yung main Oo. Iraq na sayaw na Oo. ginagawa ni Kevier, tumatama sa lahat. Yung exactly. hammer time. Yung hammer time. Nakita naman natin, though, I like the idea mula kay Dilarski. Hindi lang ganun ka-perfect yung initiation mula sa Onyx kasi parang nakita ni Dilarski, nakita niya, uy, si Oheb pwede kong talunan at ginunga niya yun. Kaso yung sipa palayo. Buti Oo. na lang nakakuha pa rin sila ng isang kill. Here we go. Pwestuhan. Okay, there you go. Napagamit na ng ultimate dito. Kevier still holding on to the Undying Fury this time as Kyrie. O yun, ang sakit oh. Abyssal Mark. Kino-connect. Ang hirap din kasi kung si Oheb makita ka, there's always a window na mamarkahan ka ni Oheb. And Pa rin. even though, kahit unahin mo si Oheb, nakakilling spree pa din yan. May dagdag health if ever siya mamatay una. Kapag nakakill nakaka-outplay siya eh. I'm not sure kung meron na siyang wala pang immortality. Yeah. Pero that's one good peel na pwede paalisin mo ng Onyx para makapwesto ang Blacklist International. Alam ng Blacklist na wala si Hatred. Nangunguna na ngayon si Eson. Here comes Kyrie! Hindi! Not this time! Sabi ni Kevier, ako naman ang makaka-retry! Kevier and Blacklist International finally getting the lead para sa laban na to. Iba to. The Iba double talaga. K face-off. Iba talaga! Decision making. Yan ang naging trait ng Blacklist International. No matter what happens, kahit luging-lugi sila, nakakahanap pa rin sila ng magandang play. Look at that. Nakita nila yung kill kay Hatred. Immediately, ginaw nila yung Lord. Wala nang patumpik-tumpik pa at ngayon sila yung nakakalamang. Ate mo. Okay, tignan natin. Si Edward nako, Sipa. hindi siya ninja ngayon dahil medyo nakita siya nandito na si Kyrie, Kyrie pero wala kalahati siya buhay, pag-equal. Cutthroat tatama this time. Pero baliwala lang din yung Lord. Blacklist, after that clutch Lord attempt, ay talagang sabi ng Onyx, anong not this time? Pwede pa. It's still Onyx time para sa 16 minutes ng laban na to. Take note, Blacklist International, 4 na antikiras. Kanina, 3 yung Dreadnought armor doon. Actually, lahat sila may Dreadnought armor. Then now, 4 na yung antikiras. This is a good adjustment. Alam nila kasi na yung dalawang cores ng Onyx, both Clint and Fanny ay physical damage based. Yeah. So at skill based din in a way. Uh-huh. So talagang sulit na sulit tong item to. That's why you can see na natitiis sila kahit papaano yung initiations Yung mula sakit. sa Onyx. Oh, may nahila dito ang isa si Eson, pero yun Okay. na nag-reset na. Okay, pasok na naman si Kyrie. Pokes are coming in. Nagpo-proc na ngayon yung mga items ng kung ano-ano man. This is now Onyx. Like what Wolf said, parehas ng kumukuna. Actually, kumukunat na rin yung Blacklist. Nakita mo yon OSX, na pre-knock na din yung mga ultimates, pero nabuhay pa yung Blacklist International. Na-mention din natin yung mga Uy! decision-making. Nanakaw ba yung Purple? Nanakaw ni Baloyski. And Okay. gustong-gusto niya yan. Isa siyang mage. Ito na nga yung sinasabi natin. Sa nakikita natin ngayon, Blacklist International, the only A-game na makakuha si Eson is the key to sustain the damages of Onyx Philippines. Yes. Meron ng Thunderbelt, meron na kaninang Dominance Ice to counter, even Sustain. Kevier sustain the damage. Pero ngayon, naghihintayan kung sinong unang alma ulit. Ito na ba ang hashtag Bleed Black? Dahil clear na lamang ang Onyx dito. But can Onyx finish it? Kanina pa, nakatiking time bomb ang series na to para sa Blacklist International. Matanong ko kayo, nawawala ba yung damage output ng Fanny in the late game? Nawi-withstand ba to? Madaling sabihin na oo. Pero tingin ko kung
the answer is no. Malakas pa rin yung scaling ng isang Fanny. Pero hindi kasi yung damage yung titignan mo eh. Paano mo yung na-manage yung energy? Yeah. Kumbaga, sige, fine, masakit yung damage. Pero kung natitiis nyo ng kaunti, nauubusan nyo ng energy, eventually kaya nyong kontrolin, Hindi makakalipad. hindi makakalipad. Hindi na nagmamatter kung may stun kayo o wala. Pag hindi na nakakalipad yung Fanny dahil wala na siyang energy, maganda rin yung scaling na kanilang mga heroes. Dyroth, pati itong Olus, malakas na sa hampasan to, and you also have to look at Oheb. Okay. For Onyx, it's all about burst at yung mga outplay, isolation play yung kailangan gawin. Pero kung full-on team fight na banggaan, Blacklist International na mga kalamang. Totoo. Scaling heroes and damage is on Blacklist right now. Kaso nga namin sinabi ni Wolf kanina, you have to deny the passive of a Fanny, which is the air superiority. Once hindi lang siya makamark or hindi siya gumagalaw, Yeah, kasi kung iisipin mo, pwede mo siyang iyanin tulad kay Spider-Man, tanggalin mo lang yung mga building, hindi na makakaswing. yun lang yun. Ganun lang kadali. Tama. Ganun lang pala yun. So, hihintayin mong maubos yung energy and then you catch him. Yep. Kasi mabagal siya maglakad eh. Mabigat yung mga metal na hawak niya. Yes, Ang on. bigat. Flicker? Kidding Uy! aside though, may laban na mangyayari this time. Immortality being popped. That is the burst damage na meron. Oh, no. Ay, nako, cutthroat plus the burst ng real world, ng Edward. ultimate na Oh, pulsa Sipa! sa Sipa. Clutch Sipa para kay Hatred sabay. Si Marky pala ay unstoppable na. Double shot to finish it off. 2 heroes are down sa Blacklist International. Onyx, libreng Lord ba to? Buhay si Kev. May immortality si Kev to counter that Lord attempt. What's the plan here? What is the plan for Onyx? Judging lang doon sa kanilang pwestuhan, parang gusto nila yatang Tapos ata eh. Tapos? Tapusin? Wala. Gusto tapusin ito ng Onyx. Tapos ata, uy, ginamit pa Uy. nga yung uy, Binig. ginamit pa yung Torre. Uy, no-stun. Oh my G! Oh, no! Ito na ba yung pagpasok ngayon ng Onyx Philippines? Pero may damage shotdown dito si OF this time. Nagre-regen si Kivier, has si Aji, na paggamit na rin ng Black Shoes. Depends ang Blacklist. Hashtag bleed black. Oy, teka lang. Still alive. immortality lang yun at might be a bad decision mula sa Onyx. Bigla silang nawala ng control dahil boy na, ipo-force. pwedeng i-go na Ipo-force Black Conceal. ito. May conceal. Oh my G! Jet Kundo out. Para kay Hatred. Oh. Yun yung mga calls na kapag nagbabak talaga yung kalaban mo coming in from a push, kailangan mong ipwesto, kailangan mo talagang i-kill. This time may reset na mangyayari. Walang nakuha yung Onyx doon sa 2 kills na yun. Kakaibang decision mo sa Onyx. They Oo. could have gotten for the Lord. 18-minute Lord yun, ha? Oo. Oh, sayang yun. Actually, kanina, I just want to point out, Oheb, kanina habang kiniklear niya yung minion waves or papasok ang Onyx Philippines, kumuha siya. Nakita ko to ulit. Ngayon ko lang dito ulit, actually, yung item na to. Rose Gold Meteor. Meteor. Okay. Just to defend. Para lang Hatred. talaga mabuhay. Sinipa si Oheb. Okay, sipa ngayon kay Oheb. May Oop. burst naman gagaling dito sa Pedro Estek ni Baloyski pero medyo malayo na. Wala na rin makukuha dito si Kyrie. As Blacklist International baiting out specific skills, specifically ultimates para sa side ng Onyx. Bino-burn out nilang Onyx. Edward na naman, Abyssem Strike coming in. But still, it's still Onyx na nagdidikta ng Lord Attempt. Oh my Nasa goodness. kanila din yung Lito side. Ibang klaseng high-stakes gaming to. Hirap nito. Ladies and gentlemen, just the first series ng MPL Season 9. Kaka-open pa lang ng season. Bukas pa lang. May see. Meron pa tayong next series though. Here we go. Tabi-tabi ang Blacklist International. May capability mag-split ang Onyx because of this Fanny. Pero nagiging careful na onward. Pero bursted! Si Eson! Welcome back, sabi ni Dlarsky. Is this a free Lord? Hatred. Hatred. Dumedepensa ngayon si Edward sa bot. Ang call ng Blacklist ay back. Back nga ba? Lalaban ba nandito Oh. si Aji? Uy. The new captain, KDA Machine, no! Kyrie will get the Lord. Ito na ba ang final push? Disiplina kay Blacklist, hindi nag-attempt or hindi muna doon gumamit ng extra measures, but now Onyx Philippines has the right or even has the momentum to even finish this game. Kaso ngayon, Wow! they're trying to gain control of the lanes para hindi magkaroon ng any problem on the split. Pero ngayon, they're trying to cage in Blacklist International with Eto. this Luminous Lord. Ito na ata. Perfect pick-off. Ako. The best pick-off that you can get. Eson Esports. Mabubuhay pa lang. Knock Knockups coming in, Earth Shatter. Oh, Ayun no. na naman yung Oh, Real World Money. Kyrie. Ay, nako. Yung Feathered Airstrike pala The yun. burst. Pero nako, yung burst damage yung Marky doon sa bandang gilid. Uy. First kill, recoil in. Sabay, nako po. Flicker out. Sabay, double Kyrie.
double shot! Oh! At mukhang tinatapos na ng Lord ngayon yung base. Wala nang magagawa pa ba ang Blacklist? 1 minuto para sa kanilang Oh, mga no. kapunan. Haji and OF still alive. OF, Nicholson. OF, With a burst! Pero code has been broken. Onyx ngayon ang makakakuha ng unang panalo against the M3 champions, Blacklist International. Panahon ng Onyx Philippines. The discipline, the new approach on how to finish the game. Yung gutom. Ito na yung sinasabi natin kanina pa. Anong oras na rin kasi? Ano oras na rin kasi. Finally, naging effective yung fanny pick.